Tahimik ang Vatican, pero ang mundo ay masugid na nakaabang. Sa bawat sulok ng simbahan, sa bawat panalangin, may isang tanong ang nangingibabaw sa milyon-milyong Katoliko. Sino sa mga cardinal ngayon ang maaring sumunod sa mga yapak ni Pope Francis? Para sa mga Pilipino, iisa ang tinig, isang Santo Papa na mula sa silangan ang nais nilang maluklok sa Vatican. Sa Sistine Chapel, hindi pananampalataya lang ang umiiral. May halong politika, tensyon at lihim ang pumapalibot sa pagitan ng simbahan at mga kardinal. Dahil sa Vatican, hindi lahat ng tawa at ngiti ay totoo, at ang kompetensya sa pagiging Santo Papa ay hindi basta-bastang laban. Hindi lang ito laban ng kabanalan, kundi laban din ng mga pananaw, ng impluensya at kapalaran ng simbahan sa hinaharap. Ngayong bakante na ang trono ng Santo Papa, muli na namang nagtitipon ang mga kardinal mula sa iba't ibang panig ng mundo. At sa gitna ng mga pangalan, isa ang patuloy na umuugong. Si Cardinal Antonio Tagle, ang Pilipinong kardinal na kilala sa kanyang kababaang loob, progresibong pananaw at malalim na pananampalataya. Ngunit sino-sino nga ba ang kanyang mahigpit na kalaban sa pagkasanto Papa? At bakit kahit umaasa pa ang maraming Pilipino, wala pa rin katiyakan na siya ang mapipili? Sa videong ito, samahan niyo ako sa isang malalim ngunit nakakakilabot na paglalakbay sa loob ng Vatican, sa gitna ng politika, panalangin at propesiya. Bagamat sikat si Cardinal Antonio Tagle sa mga Katoliko sa Asya, sa mga kabataan, at sa mga progresibong sektor ng simbahan, hindi siya nag-iisa sa itinuturing na mga papabili o mga posibleng hiranging Santo Papa. Sa katunayan, may mga pangalan na tila mas matunog sa loob ng mga bulwagan ng Vatican, lalo na sa mga konserbatibong cardinal na naghahangad ng pagbabalik sa mas tradisyonal na anyo ng simbahan. Si Cardinal Peter Erdő ng Hungary, isang matatag na haligi ng konserbatismo sa simbahang Katolika. Siya ay arsobispo ng Esztergom, Budapest, ang dating presidente ng Council of the Bishops' Conferences of Europe. Kilala siya bilang isang canonical expert at bihasa sa batas ng simbahan. Sa mga panayam at pahayag, mariin niyang ipinagtatanggol ang tradisyonal na pananaw sa kasal, pamilya at gender roles. Hindi siya mahilig sa media, pero malakas ang impluensya sa Eastern Europe at sa mga cardinal na naghahanap ng no-nonsense leadership. Para sa kanila, si Erdő ang maaaring magdala sa simbahan pabalik sa kanyang konserbatibong ugat at muling pagtibayin ang disiplina ng doktrina. Si Cardinal Matteo Zuppi ng Italy, kung si Erdő ay haligi ng konserbatismo, si Zuppi naman ay tinig ng dialogo at pag-asa. Siya ang kasalukuyang arsobispo ng Bologna at pangulo ng Italian Bishops' Conference, isang posisyon na may bigat sa Rome. Kilala siya sa malapit na ugnayan sa komunidad ng Sant'Egidio, isang Catholic movement na kilala sa peace building, interfaith dialogue at social work. Si Zuppi ang naging mediator sa ilang usaping pangkapayapaan sa Africa at sa mga refugee crisis. Itinuturing siyang tagapagmana ng pastoral heart ni Pope Francis. Malapit siya sa mga kabataan, sa LGBTQ+ community, bagamat hindi labag sa doktrina, at sa mga marginalized. Sa mata ng mga liberal, siya ang face of a merciful church. Pero sa mata ng ilan, siya ay masyadong bukal at isang banta sa tradisyon. Si Cardinal Luis Ladaria Ferrer ng Spain, tahimik pero makapangyarihan. Si Ladaria ay dating Jesuit priest na kalaunay itinalaga ni Pope Benedict XVI sa isa sa pinakaimportanteng posisyon sa Vatican, ang prefect ng Congregation for the Doctrine of the Faith, ang tagapangalaga ng doktrina ng simbahan. Ibig sabihin siya ang doctrinal watchdog. May reputasyon siya bilang isang malalim na teologo, may PhD sa theology mula sa Germany at nagturo sa Gregorian University sa Roma. Mahigpit pero hindi mapanghusga ayon sa mga nakakakilala sa kanya.
Bagamat hindi kasing popular sa media, malakas ang hatak niya sa mga cardinal na nais ng continuity with tradition nang wala masyadong hidwaan. Para sa ilan, siya ang dark horse, tahimik, pero maaring manguna kapag nagka-deadlock sa conclave. Ayon sa ilang eksperto tulad ni John Allen Jr. ng Crux Now, kapag pinag-uusapan ang pagiging pope, hindi lamang kung sino ang gusto, kundi kung sino ang kaya nilang pagkaisahan. At sa isang conclave na binubuo ng higit sa 100 cardinal na may iba't ibang kultura, pananaw at layunin, ang pagkakaisa ay isang milagro sa sarili nito. Ang papabili ay hindi lang tungkol sa kabanalan. Ito ay politika rin. At sa conclave, mahalaga ang balanse. Cardinal Erdo may suporta mula sa mga nais ibalik ang konserbatibong anyo ng simbahan, habang si Cardinal Supi isang bridge builder sa polarized na simbahan, at si Cardinal Ferrer naman ay malalim sa doktrina kaya panatag ang loob ng mga tradisyonalista. Ang tanong, handa ba ang mga cardinal sa isang pope na Asiano, lalo na kung galing ito sa bansang may kasaysayan ng kolonyalismo? Ayon sa ulat ng La Croix International, lumalakas ang suporta kay Cardinal Supi. Bukod sa Italia ang kanyang teritoryo, malapit siya sa inisyatibo ni Pope Francis tulad ng synodality at dialogo sa mga non-Catholic. Kung hindi si Tagle ang mapili, posible raw na si Supi ang iboto ng mga cardinal dahil siya ang perceived continuity candidate ni Pope Francis pero mas katanggap-tanggap sa conservative wing. Ayon kay Massimo Fagioli, isang kilalang church historian, si Tagle ay inspirasyon pero may takot ang ilan na baka masyado siyang progresibo para sa ilang bahagi ng simbahan. Idinagdag naman ni Christopher Lamb ng The Tablet, Tagle is a symbol of global Catholicism, but the church often favors someone who can unify quietly rather than inspire publicly. Kapag hindi si Tagle ang naging Santo Papa, natural na may panghihinayang sa Pilipinas. Ang ilang Pilipino ay maaring mawalan ng tiwala sa Vatican at isipin na pinagkaitan tayo. Ngunit sa pananaw ng pananampalataya, ito'y desisyon ng banal na espiritu, hindi ng mga tao lang. Sa buong mundo, magbabago ang tono ng simbahan depende sa mapipiling Santo Papa. Kung konserbatibo, maaaring higpitan ang mga liturhiya at aral. Kung progresibo, maaaring buksan muli ang usapin tungkol sa mga diborsyo, LGBTQ+ at kababaihan sa simbahan. Ang bagong Santo Papa ay magdadala ng panibagong direksyon. Maaaring mag-reshuffle sa mga opisina sa Vatican, palitan ang ilang cardinal at itulak ang bagong agenda, kaya't ang eleksyon ay hindi lang tungkol sa personalidad kundi sa pananaw. Kapag si Supi o Erdo ang naupo, maaaring bumalik ang mahigpit na anyo ng simbahan. Kapag si Tagle naman, magpapatuloy ang reformang sinimulan ni Pope Francis. Sa huli, ang tanong ay hindi lang sino ang karapat-dapat, kundi sino ang handang tanggapin ng simbahan sa gitna ng isang lumalalim na krisis sa pananampalataya. Si Cardinal Tagle ay simbolo ng bagong mundo. Ngunit ang simbahan ba ay handa sa ganitong pagbabago? Marahil hindi natin alam kung sino ang magiging Santo Papa hanggang matapos ang conclave. Pero isang bagay ang malinaw, ito'y laban ng pananampalataya, politika at propesiya. At sa bawat pagputi ng usok mula sa Sistine Chapel, ang mundo ay muling maghihintay. Ikaw, sino sa tingin mo ang susunod na Santo Papa? At handa ba tayong lahat sa magiging pagbabago? Handa ka na bang isabuhay ang pananampalataya kahit hindi Pilipino ang mapiling Papa? Ibahagi mo ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Para sa mas marami pang malalim at makabuluhang usapan tungkol sa kasaysayan at pananampalataya. At kung sa tingin mo'y dapat mapanood ito ng mas marami pang tao, paki-like, share at mag-subscribe ka na rin. Ang simpleng pagpindot ng subscribe button ay isang malaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat kapatid. Mabuhay ka! Each heart has its haunted chamber where the silent moonlight falls on the floor.